Hi, Matt Hooper ng Life Worship. Ito ang storya sa likod ng kantang Dance Again. May espesyal na babae sa aming simbahan, si Amanda Varty. Matagal na siya sa aming simbahan at matagal na siyang nakikipaglaban sa karamdamang ME. At gusto kong ikwento niya ang kanyang istorya. Sa unang beses na nakikilala ako ng iba, panandalian silang titigilan dahil una nilang napapansin na yung mga peklat sa aking muka. Pero ang hindi nila agad napapansin ay ang kagalingan sa likod ng lahat ng mga peklat na ito. God is in control. Your tears will dry, your heart will mend, your scars will heal, and you will dance again. Your tears will dry, your heart will mend. Nandun ako, hawak ang kamay ni Steve at nagpupuri sa Panginoon. Habang ginagawa ko ito, may kalakasan na dumaloy sa aking katawan at ako ay tumayo at nanatiling nakatayo ng 1.5 oras. At napansin ko na naitaas ko ang aking kamay sa pagpupuri. Mga kamay na dati ay hindi man lang naisubo ang tinidor sa aking bibig. May mga panahon na habang ako ay nasa simbahan, dumadaloy ang kalakasan sa aking katawan. Pero pag ako ay umalis na, unti-unti rin nawawala ito. Ako ay naggagalak dahil ako ay nagtiyaga. Dahil noong April 2012, ako ay nagsimba at naipag-pray. Ako ay nakatayo mula sa aking wheelchair at ako ay nakalakad. Sa aming pagdarasal araw-araw, lagi naming iniisip na kami ay sumasayaw ng magkasama. Ang pagsayaw ay makahulugan dahil ito ang kabaliktaran ng manatili sa higaan. Ito ay puno ng buhay, ng kalakasan at ng kaligayahan. Nagawa kong baka-attend sa worship service sa simbahan, sa aking pagpupuri. May kakaibang kalakasan na dumadaloy sa akin. Na isang tabi ko ang aking walking frame at nagsimula akong sumayaw. Scars will heal, and you will dance again. And of His kingdom there will be no end. For Christ our King is coming. Nang ang lahat ay mukhang walang pag-asa nang manatili na akong ganito habang buhay. At ang pangyayaring ito ay hindi na kaya. Maniwala ka lang sa isang Diyos na kayang baliktarin ang kahit anong sitwasyon. Ngayon, ang pag-asa ay napakadaling bagay dahil naranasan ko ang galaw ng Diyos. At ngayon, naniniwala ako sa pagaling ng mga peklat sa mukhang ito na mas madali ito kumpara sa dati dahil alam ko kung gaano katapat ang Diyos at alam ko na walang imposible sa Kanya. Marami sa atin na nabubuhay mula sa pangakong binigay ng Panginoon. At sa pag-unawa sa pangakong iyon, sa pagitan nun ay may malaking puwang. Pero sa puwang na iyon, ang ating tugon ay pagpupuri. Hindi siya nagbabago at siya ay tapat. At dapat tayong lumapit sa Panginoon nang may ganong pag-iisip. Kung durog puso mo, magpuri ka.